mga lalabs ko, kumusta po kayong lahat? Kayo po ba'y nakapag-dinner na? Kung ako naman po ang tatanungin niyo, eto po, kakaligo ko lang, basa pa yung buhok ko. Hayaan niyo po akong iparinig ko sa inyo ang tula ko na pinamagatang Salamin. Ito po ay maraming moral lessons. Pagkagising sa umaga, salamin ay agad kinukuha. Sinisipat ng aking mga mata ang bawat anggulo ng aking mukha. Iba-iba ang hugis ng salamin, may maliit at malaki rin. Sa tuwing ako ay mananalamin, totoong Jen ang nakita ng aking paningin. Ang sabi nila, ako raw ay maganda. Ikaw, sumasang-ayon ka ba? Parang ayaw ko ngang maniwala. Subalit kapag ang sarili ay nakaharap na sa salamin, oo nga no, biglang nasasambit ko rin. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagkatao, hindi man ito makita ng buong mundo. Subalit ang salamin ang magpapatotoo, hindi nito may tatago ang nilalaman ng isip at puso, di ba no? Sa taong nasa harapan ko, hindi ko man alam ang buong pagkatao mo. Subalit piliin mo lagi ang magpakatotoo, masarap sa pakiramdam ang pagiging tapat at totoo. Ang tulang ito ay simpleng paalala, bago natin punahin ang dumi sa mukha ng iba, kumarap muna tayo sa salamin ng ilang minuto upang makasigurong kaakit-akit rin tayo. Well, sino nga ba dito ang mahilig manalamin? Yun bang palaging sinisipat-sipat ang kanilang mukha sa harapan ng salamin? Laging sinisilip ang kagandahan or kapugian, di ba? So, normal lang naman yan kasi ako ganyan din ako guys, mga lalabs ko. Basta po palagi nating tatandaan, kung tayo po ay, let's say, mayroon tayong kausap or kinakausap, piliin po natin ang magagandang salita para po kahit papaano yung kausap natin, sasaya din po. Diba? Let us make sure na wala po silang makikita ding kapintasan sa atin. Kaya nga po may salamin para po makita natin ang ating reflection. So ang salamin po ang magsasabi kung ano po talaga ang tunay nating itsura at pagkatao. Let's say for example, kapag may nagsasabi sa akin ng, Jen, ang ganda mo, maganda ka Jen, pero ako hindi po agad ako naniniwala. And then, kapag humaharap ako sa salamin, let's say mayroon po akong pupuntahan, nakaayos ako, naka-lipstick lang, hindi po talaga ako nagma-makeup, wala po akong hilig sa ganyan. Sapat na po sa akin ang pabango tsaka lipstick lang, face powder. Tapos alam nyo ba mga lalabs ko, bigla na lang nagugulat ang mama ko kasi sabihin ko sa kanya, Ma, ang ganda ko pala. Diba? Tapos sabihin naman niya, oo, maganda ka talaga Jen. Ikaw lang naman yung hindi naniniwala sa sarili mong kagandahan. So, no kidding aside, seryoso na muna ako. Be tactful at all times. Choose the appropriate and best words in order for us to uplift and brighten up someone's mood and day. The mirror is a simple reminder that all of us have differences and personalities. Let us be a keen observer, understanding, considerate, and passionate to all the people we might meet along life's road. Diba mga lalabs ko, ang sarap sa pakiramdam. Yun bang kapag may kinakausap tayo, tapos hindi natin alam yung tao pala na yun maraming problemang pinagdaraanan, nang dahil po sa atin biglang gumaan at gumanda ang kanyang pakiramdam. O diba kahit paano nakatulong pa tayo. Kaya nga po may salamin para po alam natin kung ano po yung mga kulang din sa atin, ano yung mga imperfections din natin, para po kapag mayroon tayong mga nakasalamuhang tao, alam na po natin kung ano yung mga dapat sabihin, ano yung mga dapat gawin, di ba? So piliin po natin ang magagandang salita na angkop po sa taong kinakausap natin, okay? Bye everyone! Keep safe!